Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Kami po uli ang inyong mga lingkod, Pastor Ner Caranza at Melo Ana Demong. Nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at samahan niyo po kaming muli sa 30 minutong pagtalakay sa ating kalusugan, pagpapanatiling matatag ng ating sambahayan at higit sa lahat sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Invite niyo rin po ang inyong mga kaibigan na makinig. Ano po? Meron po kaming mga aklat na pinamimigay. Ano po kung nais ninyong makatanggap. Ito po ay libre. Yes po, libre ito. Or gusto nyo po ng iba pang mga aralin sa Biblia, tumawag po o i-text po ang inyong kompletong pangalan at address sa 0917-5643-777 at sa 0919-0001777. Ulitin ko po, i-text niyo po ang inyong kompletong pangalan at kompletong address po para maipadala namin sa inyo. Meron din po tayong toll-free number para sa mga kaibigan natin sa probinsya at maging yung pong mga nasa ibang bansa. Maaari po kayong tumawag ng libre sa 1-800-132-20196. Pwede rin po kayong magpadala ng mga mensahe ninyo sa ating Facebook page. At kami rin po ay makikita nyo sa Facebook. Facebook.com/AWR Luzon, Philippines. Kung nais nyo po magpadala ng email, maaari po sa connect@adventist.ph. Ayan. So, mayroon din po tayong online Bible schools para po naman sa may mga access sa internet. Pumunta lang po kayo sa onlineBibleschools.com/centraluzon. onlineBibleschools.com/Central Luzon. Magpapatuloy po tayo sa atin pong nabiting talakayan kahapon ng tungkol sa kalusugan, sa pagbaybay ng mahalagang salita, ang 8 prinsipyo ng mabuting kalusugan, New Start, at nasa huling bahagi na po tayo. At yan po ang ating babalikan para ipagpatuloy ni Melo ang pagtalakay sa kahalagahan ng pagtitiwala. Sa atin namang pagtuklas ng mga pag-asa mula sa salita ng ating Panginoong Diyos, sasamahan pa rin tayo ng ating kaibigan si Pastor Abraham Del Rosario upang talakayin naman ang Israel sa propesiya, ang katuparan ng pangako. Ngayon ay pakinggan natin si Melo sa kanyang pong pagpapatuloy ng pagtitiwala. Ayan po, itutuloy natin yung ating nabitin na sharing kahapon tungkol sa pagtitiwala. Nabanggit natin kahapon mga kaibigan na ngayon marami ang naniniwala na pag ginawa natin ng kung ano man ang gusto natin, it will make us happy. Kaya ang sinasabi na makikita natin marami mga social media post ay do whatever you can. It will make you happy. Ito po ay maaring pansamantalang kaligayahan, pero in the end po, sapagkat may mga limitasyon tayong mga tao, hindi lahat ay makakaya natin, na sumpungan natin, na realize natin dahil sa pandemic na to na job, positions, bank accounts at maging mga tao can be here today but gone tomorrow. Kahit ang science talagang nahihirapan ngayon, di ba? Para tuklasin kung ano ang panglunas dito sa pandemyang ito. Kaya talagang kung wala tayong pag-asang hinaharap, pagtitiwala sa Diyos na siyang lumikha at nakakaalam ng lahat, medyo mahihirapan po tayo. Amen, Pastor Ner. Kaya meron talaga tayong kailangang pagtiwalaan na mas makapangyarihan, mas malakas, mas nakaalam kaysa sa atin. At walang iba kundi ang ating mahabaging Panginoon. Nais kong i-request si Pastor Ner na basahin ang nakasulat sa Proverbs 3:5 and 6. Anong sinasabi ng banal na kasulatan? Basahin po natin ang nakasulat sa mga kawikaan, kabanatang 3, talatang 5 at 6. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong landasin. Napakagandang pagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sa Panginoon lamang ng buong puso. Buong pusong pagtitiwala. At siya ang magdidirect ng Mm-mm. ating mga landas. Kaya lang ngayon marami ring
mga tao po sa kasamaang palad ang naniniwala sa mga lies tungkol sa ating Diyos. Meron tayong mga sinasabi na sa Diyos ka magtitiwala, wala naman niyang pakialam sa ating mga nararanasan ngayon. Or yung iba sasabihin na, kung bakit Kung nandyan siya, sana matagal na niyang ibinigay ang gamot gamot. sa Oo, COVID-19. bakit Or hindi? yung iba sinasabi pa na sa Diyos nang galing yung sakit na yan. So, minsan naniniwala tayo na ang Diyos ang responsable sa lahat ng mga sakit. Ito po ay mga lies sapagkat sa ating Tinanakay pong natin mga yan, Melo, nung mga nakaraan, di ba? Na mayroong yun. digmaan at ang Tama ka dyan, kaaway Pastor. ay siyang gumagawa ng lahat ng mga kadahilanan para pahirapan ang bayan ng Diyos, ang mga sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan ang gusto ko rin banggitin. Kaya sa mga pag-aaral po natin, in-establish natin na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At nagnanais siya ng pinakamabuti para sa atin. Ang ating Panginoong Diyos ay maaari po nating pagkatiwalaan. Di ba napag-aralan natin na ibinigay niya ang kanyang all heaven, ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Minimit niya yung ating mga needs. Tumutulong din siya para sa ating mga emotional healing at maging sa mga physical healing. So, itong mga binanggit ko, ilan lang po itong mga pruweba or evidence na maaari nating pagtiwalaan ang ating Diyos. At alam niyo po ba, nais ng Panginoon na tayo nga ay magtiwala sa Kanya at nais niya na mapanagumpayan natin yung mga issues natin sa kalusugan, mapanagumpayan natin yun lahat sa tulong niya. Ang pagtitiwala sa Diyos, gusto ko itong i-emphasize, ay nag-i-impact sa ating lifestyle. Ibig sabihin, nakikita yun dapat sa ating pagkain, sa ating pamumuhay, sa ating pag-inom, paggalaw, sapagkat anong sabi, ano man ang ating gagawin, dapat makapag-honor yon sa ating Panginoon. Ang isang halimbawa dyan, Melo, ay yung pagkasugapa. Kapag ang mga maririnig natin, hindi ka na makakawala dyan, bisyo na yan. Ayan. Hindi ka na makakawala. Pero sinasabi ng Biblia na kung nagtitiwala tayo sa ating Panginoon, magagawa natin ang lahat sa Kanya na nagpapalakas sa atin. Amen, Pastor Dan. Tama ka dyan. Gusto kong ring i-emphasize yun. Sa tulong ng ating Panginoon Diyos, kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya, matutulungan tayong ma-change yung ating mga self-defeating behaviors. Kinasanayan ko na to, hindi ko kayang umalis dito sa kinagawian ko na ito. Ito po ay mga self-defeating behaviors. Ang nais ng Diyos tayong maging winner, ang sabi dito, maging mananagumpay din. At maaari nating piliin na mabuhay ng healthy at healthful lifestyle. Ayan. Again, hindi po natin ito magagawa on our own. Ang secret ng success natin ay meron tayong trusting relationship sa Panginoon na siyang magpapalakas sa atin. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay dito sa 8 prinsipyong pangkalusugan. Ang hangarin po natin, hindi lang actually ito sa physical health natin, kundi yung overall, kabuuang kalusugan natin. Yung physical, mental, yung ating relational, at yung ating syempreng spiritual na paglago. Yan po ang hangarin ng ating programang Tinig ng Pag-asa. Sa mga susunod po ay kung paano naman natin palulusugin ang ating mga sambahayan. Yan naman po ang inyong tututukan. Maraming salamat, Melo. At tayo po ngayon ay dadako na sa isang magandang awit na amin pong ihahandog sa inyo. May pamagat, siya'y si Jesus. Sino man
pag-asa ng bawat isa, siyang daan, katotohanan at ang buhay. Mundo niyang naratnan, kapahamakan ay di nais niya, bagkus pangako niya'y kaligtasan ng bawat isa. At sino mang magmahal at siya ay tanggapin, sa puso at sa diwa, kapayapaan makakamtin. Siya'y si Jesus, ang Diyos at ang kaligtasan ng buhay mo. Siyang pag-asa ng bawat isa, siyang daan, katotohanan at ang buhay. Nais niya na makasama ka, manalig ka at magtiwala sa Kanya, nang dahil sa pag-ibig siya'y Kanyang alay. Siya'y si Jesus, ang Diyos at ang kaligtasan ng buhay mo. Siyang pag-asa ng bawat isa, siyang daan, katotohanan at ang buhay. Siya'y si Jesus, ang Diyos at ang kaligtasan ng buhay mo. Siyang pag-asa ng bawat isa, siyang daan, katotohanan at ang buhay. Siya'y si Jesus. Siya'y si Jesus. Siya'y si Jesus. Napakinggan po natin ang isang napakagandang mensahe ng awit ngayong hapon at tayo po ay tutuloy sa ating pag-aaral. Makakasama naman natin ngayon si Pastor Abraham Del Rosario sa pagtalakay sa ating paksa, Ang Katuparan ng Pangako. Good day to everyone. Well, tatalakayin natin ang paksa na ang pamagat ay Ang Katuparan ng Pangako. Okay, natutunan natin noon nung nakaraang paksa natin na sa pamamagitan ng pangako ng Diyos sa bansang Israel ay may kaakibat na pagpapalang tatanggapin sila kung sila'y masunurin sa pamantayan ng ating Panginoon. Ngunit nung sila ay itinakwil nila ang ating Panginoong Hesus, sila ay nangalat sa iba't ibang panig ng daigdig. Ngayon po ay paano titipunin ng Diyos ang isang hindi masunuring Israel sa kanilang lupain? Sa ganito ring mga tanong ang kinakaharap ni Apostol Pablo at ibinigay niya ang kahangahangang sagot sa Roma Kabanata 9, setas na 1 hanggang 18. Na ang sabi po ng Biblia, dadapwat hindi sa salita ng Diyos ay nauuwi sa wala, sapagkat hindi lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Oo, sapagkat sabi niya sila'y binhi ni Abraham, ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaac tatawagin ang iyong lahi. Sa makatuwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako'y siya'y ibibilang na isang binhi. Ano yung pangakong ibinigay ng Diyos kay Abraham? Ang mga anak lamang sa pangako ang kinikilalang lahi ni Abraham. Okay? Sa ibang salita, ang mga pangako ay hindi para sa kanino mang may magulang na Hudyo. Maging man sa lumang tipan ay hindi po yun ang tuwirang itinuturo.
kung saan sila Ismael at Esau ay parehong hindi kasama sa pangako ng Diyos kahit na sila ay pisikal na lahi ni Abraham. Ito yung mga mahalagang punto de vista na ating pong tatalakayin upang maliwanagan tayo na tayong mga Pilipino ngayon ay hindi naman tayo lahi ni Abraham. Paano tayo magmamana ng tinatawag na ng pangako na magiging binhi ng ating Panginoong Diyos? Ngayon, sino magkagayon ang mga anak sa pangako? Well, sasagutin muli ni Pablo ito sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 7. Ang sabi niya, talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. Sino ang totoong lahi ni Abraham? Well, ang sagot diyan ay siyempre yung mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Hindi sa pagsisikap, sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao, ay makakamit natin ang binhi ng pangako na buhat sa ating Panginoon. Naniniwala si Isaac sa Diyos, kaya siya ay tinuring bilang binhi ni Abraham. Si Ismael ay hindi naniniwala sa Diyos, kaya hindi siya itinuring na bilang binhi ni Abraham. Kahit na ipinanganak siya kay Abraham, kaya nga po ang pagpili sa pagiging binhi ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito naisasagawa sa ating mga sariling mga gawa. Hindi rin ito nagagawa kung ikaw ay lahi o anak ng isang tao. Ngunit may binabanggit po ang aklat ng Roma sa Kabanata 9, setas na 14 na ganito ang pagkakabanggit ng Santa Biblia. Ano nga ang ating sasabihin? Mayroon bagang kayang kalikuan sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Ito po yung sagot ni Pablo. Sapagkat sinasabi niya kay Moses, ako'y maawa sa aking kinaawaan at ako'y mahabag sa aking kinahahabagan. Kaya nga, hindi sa may ibig ni hindi sa gumagawa, kundi sa Diyos na umaawa. So ang pagpili ay dahil sa habag at dahil sa awa ng ating Panginoon sa mga taong sumusunod na nagsusumikap na mapabuti ang kanilang buhay at pananampalataya. Ngayon, ang tanong ay paano yung mga hindi sumusunod? Paano yung hindi naniniwala sa salita ng Panginoon? Well, kahit na sila ay kabilang sa lahi ni Abraham, okay, physically, katulad ni Ismael at katulad ni Esau, hindi sila kikilalanin ng Diyos. Ipinaliwanag ito kung bakit ang Galatia chapter 3 verse 8. Kasi alam naman natin na si Ismael at si Esau ay lahi ni Abraham, pero bakit hindi sila pinili ng ating Panginoon? Well, babasahin natin ang binabanggit ng Santa Biblia sa Galatia chapter 3 verse 8. Sapagkat ipinapakita ng kasulatan, okay, na ang aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. So, tayo, mga Pilipino, ay hintil tayo, aariin ganap tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang sabi niya ng patuloy, ay ipinangaral na ng una ang Ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Well, ang Ebanghelyo ay muling balita na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa gawa ng mga tao. Hindi rin pinagkakakitaan, hindi rin pinagpatatrabuhan, hindi rin pinagpapaguran. Yan ang sinasabi sa aklat ng Efeso, Kabanata 2, setas na 8 at 9. So kung magkagayon, ang pagpili sa binhi, maliwanag ay sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod at biyaya ng ating Panginoon. Ating pagsamasamahin ngayon ang sinasabi ng Diyos kay Abraham na ang sabi niya ay sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. So, hayaan mong sabihin ko ang mga bagay na ito sa aking sariling o sa ating mga sariling pananalita. Okay, Abraham, sa magitan ng iyong lahi, isusugo ko ang aking anak at siya ay ipapako nila sa krus dahil sapagkat kailangan niyang mamatay para sa kanila. Lahat ng sumasampalataya sa kanya ay pagpapalain. Yan ang dahilan kung bakit ang mananampalataya lamang ang maaring maging anak ni Abraham o tagapagmana ng pangako. Yun ang isang paraphrase statement na kung saan ay si Kristo ay napako doon sa krus ng Kalbaryo upang sinumang maniwala sa kanya, sumampalataya sa kanya, tanggapin siya bilang tagapagligtas ay magiging binhi
ng Panginoong Diyos. Okay, sino kung magkagayon ang binhi ng babae na tinatalakay sa Genesis chapter 3 verse 15 na dudurog sa ulo ni Satanas? Sino ang binhi ni Abraham? Well, si Pablo ay bumabanggit ng napakagandang pagpapahayag. Ang sabi niya sa Galatia chapter 3 verse 16, ngayon sabi niya kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi, hindi sa sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Well, si Kristo, siya ay binhi ng ating Panginoon at sa pamamagitan niya ay matutupad lahat ng mga bagay. So, kung hindi ito ginawa sa marami, ang ibig bang sabihin ay hindi ito para sa buong bansa ng Israel? Yun ang maliwanag, okay? Iiwan ba nito ang mga Hudyo? O kumusta naman tayo? Iiwan ba rin ba tayo ng ating Panginoon kung wala tayong kagaya ng pagsampalataya ni Abraham? Well, mayroong binabanggit sa Galatia chapter 3, verse 26 to 29. Ang sabi po ni Pablo, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Maliwanag yon. Sa verse 27, sapagkat ang lahat na nasa inyo ay binautismohan kay Kristo, okay? Binautismohan kay Kristo ay ibinihis naman si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. Sa verse 29, patuloy na binabanggit, at kayo'y kay Kristo kaya't nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. So, kung tayo ay na kay Kristo, ang ibig sabihin ng na kay Kristo ay sinusunod natin ang mga palatuntunan at pamamaraan ng ating Panginoon kung paano manampalataya sa Kanya. So, sobrang kay ganda, na kung tayo ay na kay Kristo, tayo ay magiging binhi ni Abraham at tayo ay magiging tagapagmana sang-ayon sa pangako ng Diyos. Kahit hindi tayo lahi ni Israel, kahit hindi tayo lahi ni Isaac, ni Abraham o ni Jacob, basta tayo mga kapatid ay na kay Kristo, ay tagapagmana tayo ng pangako ng ating Panginoon. So, sobrang kay gandang pabalita ito sa atin. Mapapansin natin na ito ay nangangahulugang kapag ating tinanggap si Jesus na ating tagapagligtas, tayo ay ipapanganak na muli bilang anak ni Abraham, spiritual na Israel at hindi literal. So, lahat ng mga sumusunod ay magiging spiritual na Israel. Therefore, ang mga anak ni Abraham ay hindi ang mga literal na ipinanganak sa kanyang lahi. Maliwanag yan. Nang tayo ay maging anak kay Kristo, hindi mahalaga kung ano ang lahi o ano ang iyong kasarian. Kay Kristo, tayong lahat ay mga anak ng Diyos, mga anak ng pangako at lahi ni Abraham sa espiritual na kalagayan na pagiging espiritual na Israelita. So, tayong mga Pilipino ay meron tayong pagkakataon na maging lahi ng ating Panginoon, maging binhi ng ating Panginoon dahil tayo ay tinanggap natin si Kristo at tayo ay na kay Kristo, tayo ay tagapagmana ng pangako ng Panginoon sang-ayon sa ating pananampalataya at pagsunod sa gusto ng ating Panginoon. Well, meron pang pahiwatig si Pablo sa iglesia ng mga hintil sa Corinto sa 2 Corinthians chapter 5 verses 16 to 17. Kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman. Bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon hindi na namin nakilala siya ngayon. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang maging bago. So ito ang pahiwatig ni Pablo na kapag tinanggap natin si Kristo bilang personal nating tagapagligtas, tayo ay magiging bagong tao, bagong lahi ng ating Panginoon, tagapagmana ng pangako. Hindi yung lahi, hindi rin yung gawa, hindi rin yung kung ano yung pagsisikap mo, kundi sa pamamaraan ng pananampalataya mo at pagtanggap natin sa ating pong Panginoon. So pareho ng luma at ng bagong tipan
ay nagpapatutuo na ang tunay na Israel ng Diyos ay ngayon ay binubuo ng kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan lamang niya tayo ay magiging tagapagmana ng pangako. Maliban kay Kristo, wala na po tayong magagawa. Oo, ang labanan ng pagitan ni Isaac at ni Ismael ay nagpapatuloy sa gitnang silangan ngayon. Ngunit ang solusyon ay hindi matatagpuan sa diplomasya o sa mga bomba. Ang solusyon ay sa krus na kung saan doon si Kristo ay napako upang papagkaisahin niya lahat ng lahi ng tao magiging binhi ayon sa pangako ng Panginoon at sila ay tagapagmana sang-ayon sa ipinangako niya kay Abraham kung tatanggapin natin si Kristo bilang personal nating tagapagligtas. Okay, kung ito ang siyang magagawa natin mga minamahal, meron pong magandang makikita natin na napakahalaga sa ating pong buhay na kailangan natin pong pag-aralang mabuti, kailangan po nating saliksikin ang nilalaman ng banal na kasulatan patungkol kung sino ang magiging tagapagmana ng pangako ng ating Panginoon Diyos. Maliwanag nating napatunayan ngayon na hindi dahil sa ikaw ay binhi ni Abraham o lahi ni Isaac o lahi ni Jacob, ikaw ay magmamana ng pangako, kundi sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus, sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Kanya, at sa pamamagitan ng biyaya at ng kaloob ng Diyos, tayo ay magiging tagapagmana sang-ayon sa pangakong ipinangako ng Diyos kay Abraham na kanyang anak. Ito ay malaking pagpapala sa atin mga minamahal sapagkat tayo ay mga Pilipino, ngunit kapag tinanggap natin si Jesus, magkakaroon tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Salamat po sa inyo pong pakikinig at tayo po ay manalangin para sa pagpapasalamat natin sa Panginoon. Dakila naming Panginoon Diyos, salamat po muli sa inyo pong kagandahang loob na dahil sa inyong masaganang habag at biyaya sa amin, makakamtan namin ang pangako sang-ayon po sa inyo pong karunungan at kagustuhan. Hindi sa pagiging lahi, hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya namin at pagtanggap kay Jesus. Salamat po sa pagpapatawad, salamat din po sa pagtanggap sa amin bilang kami na napakarumi at makasalanan. Binigyan ninyo kami ng magkakataon na maging inyong mga anak. Salamat sa inyong katugunan, O Panginoon. Dinadalangin namin ito sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Isa na naman po makabuluhang pag-aaral. Sana po ay ito'y naging kapakipakinabang para sa inyo. Kung meron po kayong mga katanungan o nais nyo pa po ng mas malalim na pag-aaral ng mga salita ng Diyos or nais nyo pong makatanggap ng mga aklat na aming pinamimigay, makipag-ugnayan po kayo sa amin. Maaari po kayong tumawag or kung gusto nyo po ng aklat, i-text po ang inyong kompletong pangalan at address sa 0917-5643-777 or sa 0919-0001777. Mga libre pong aklat ito at mga aralin sa Biblia. Para po sa mga kaibigan natin na nakikinig sa probinsya at mga nasa ibang bansa, maaari din po kayong tumawag ng libre sa 1-800-132-20196. Meron po tayong Facebook page, facebook.com/AWR Luzon, Philippines. At kung nais niyo naman pong magpadala ng email, pwede rin po sa connect@adventist.ph. Magkita-kita po muli tayo bukas at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis Kabanatang 22, Talatang 20. Ang nagpapatutuo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, darating ako." At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli na di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y hindi makaririnig. Bukas po muli. Ito po ang tinig ng pag-asa.